Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nais ko pong ipaalam sa inyo na wag po kayong basta-bastang maniniwala sa ibang mga nagbablog po dahil ito po ay content lamang po nila. Hindi po sila nag-iisip kung ito po ay makakasama o makakabuti sa mga manonood. Sana po tapusin mo po ang aking video para po hindi ka magkamali at hindi ka nila maloko. Ayan po, kung makikita mo, napakaganda, napakalawak at napakatataba ng asulang ito. Ito po ay isa sa makikita mo pagka ikaw po ang nag-research about po sa asola. Talagang mabibighani ka sa lahat po ng makikita mo at maniniwala ka po sa lahat ng sinasabi nila kung paano nila napalago at napaganda ang ganitong asola. Para po hindi ka po magkamali, titingnan mo po muna yung mga nakaraan niyang content, kung may nai-content na ba na ganito, mula po sa simula hanggang po sa mapaganda niya ng ganito. Kahit po anong binablog, bago po kayo maniwala sa mga sinasabi nila, tingnan mo po kung nagkailang beses na po ba siyang mag-content ng kanyang video. Mula po sa simula hanggang po sa maipakita niya yung ganda ng kanyang video or content para po maniwala ka. Sa mga nakaraan ko pong video, may content po akong about po sa asola. Mula po sa paggawa ng taniman, preparasyon po pa bago ilagay yung asola, at sa pagtatanim hanggang po sa mapalago ko po ng ganito. Regular na po akong nag-harvest niya ng kalahating timba every other day. Nag-start po ako niyan magtanim ng 1 kilo. Sa hindi po inaasahan, nagkaroon po ng pagpula yung aking asola. At nag-research po ako about po sa asola kung ano po yung gagawin pagka may namumula. At may napanood po akong vlog na kung saan po ay nagtuturo po siya ng mga solusyon about sa asola kapag ka po ay nagkukulay red. Kasi po sa dami po ng kanyang asola ay yun daw po yung mga ginagawa niya. Kaya po ako ay naniwala. Nilalagyan daw po ng hydrogen peroxide pagka namumula at nanunumbalik daw po sa pagka-green yung asola. Nilagyan ko po yung asola ko ng hydrogen peroxide. Subalit hindi po ito nag-green kundi tuluyang namula at nangitim at nagkamaratay po lahat. Yan po yung naging resulta. Naging biktima po ako ng maling content. Pagkaraan po ng 3 linggo may nahanap po akong nagbebenta ng asola, kaya bumili po ako ng 5 kilo upang magkaroon po ako muli ng pamapagsisimulaan. Ang una ko pong ginawa ay tinanggal ko na po yung tubig at yung nabulok na asola. Linis po para sa bagong pagpupunla. Ang lamang tubig po nitong lagayan ko ng asola ay nasa 100 pong timba. Napakahalaga po nitong asola, lalong-lalo na po dito sa amin kasi mayroon po kaming mga fish pond at mayroon po kaming mga alagang manok. So nakakatipid po kami pagka may asola po kami kasi kung halimbawa po nagagastos ka po ng 2 sako sa fish pond hanggang po sa mag-harvest, so mababawasan po yun ng 2 sako kasi i-alternate mo po yung asola. Ganun din po naman dito sa mga manok na pre-range. Nakakatipid din po kami kasi ito po yung hinahalo namin sa ata ng palay pagpapakain namin at malulusog po yung aming mga alaga kasi mataas po ang protein nito at mayroon din pong iba't ibang vitamins na nakukuha dito ang ating mga alagang hayop. Naman po yung asola na binili ko, pinag-relax ko muna siya dito sa sapa kasi nung dumating po sa akin, iba po yung amoy niya tapos may mga kasama pong kuhol at medyo na rin po siya, nagbabrown na po yung iba niya. Kaya pinarecover ko po muna siya dito sa sapa. Actually po, pwede naman po sana dito magpatubo ng asola kasi may tubig. Kaya lang po, may mga nadaan po ditong na nahanap po ng tabagwang or ng suso. Baka po ay paglaruan kasi kung hindi po alam kung anong nakalagay dito. Saka po, hindi po dadami yung asola sa ganito po na naagos po yung tubig. Kasi po yung mga tumutubo pong seedling para magdami, naiaagos po nila. So yan po yung ilalagay ko doon. 5 kilo po yan. 5 kilong asola po itong binili ko. 50 pesos po ang per kilo niyan. Kahit po sa Lazada, 50 pesos din po yung per kilo niya kung saan po kinukuha yun. Tsaka ang maganda po na pagbibenta talaga nito, pagka may kasamang tubig, hindi ko po alam kung sa Lazada po or sa Shopee ay pag nagbenta po sa iyo, sa 1 kilo po ay baka po isama na po yung tubig. So kakaunti po yung laman, magiging laman yan. Kasi po nilalagyan po siya ng tubig para hindi mamatay at ino-oxygenan din po. Para po hindi po siya nagkakaroon ng ganyan na pagkamatay ng asola. Bago po natin ilagay yung
asola ay maglalagay po muna tayo ng tuyo pong ipot ng manok at ihahalo natin sa tubig para yun po yung maging silbing pagkain po ng asola. Kung napapansin nyo po ay nilagyan ko na pong bubong yung taniman ng asola kasi isa rin po din daw yan sa nagiging dahilan ng pagpula ng asola dahil po sa sobra pong nai-expose sa init. Yan na, ilagay na po natin yung tuyong ipot ng manok at nahalo na po din sa tubig. Pwede na po sanang itaktak dyan yung asola, kaya lang po nung ilalagay ko na yung asola may mga nakita po akong maliliit na kuhol. So tinatanggal ko po muna yung mga kuhol kasi kung lumaki po sila at mangitlog, so dadami din po yan. Magiging problema ko rin po yan kasi yung pong kuhol kumakain din po siya ng asola. Di ibig sabihin po hindi po dadami yung ating asola kung mayroon pong kasamang kuhol. Very disappointed lang po ako sa nabili kong asola kasi bukod po sa mabaho na yung amoy niya nung makuha ko siya ay marami pa po siyang kasamang kuhol. So maganda po talaga dapat bibili tayo yung talagang nakikita natin kasi mahirap po pag deliver kung ano po yung dumating sa'yo, yun wala ka na pong magagawa. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Update ko na lang po kayo sa susunod na video sa about po sa resulta po ng asola na tinanim ko ngayon. Ingat po kayo palagi, mabuhay po kayo, God bless po.